Yung linyada nitong mga alipores ni Sara Duterte, ng kampo mismo ni Sara Duterte, na kaya daw porsigido sa impeachment trial or na ma-impeach si Sara Duterte ay dahil nga marami daw natatakot sakaling maging Pangulo si Sara Duterte. Tigilan nyo na yan. Yung mga ganyang natatakot. Bakit? Sino ba si Sara Duterte para katakutan? Alam niyo po, yung mga taong kinatatakutan natin ay yung alam natin sa sarili natin na mas malinis pa sa atin. Ang dumi neto. Ang daming baho ni Sara Duterte na naglalabasan na ngayon. Ang dami niyang dapat panagutan sa ating batas at sa gobyerno. Tapos, ang matatakot ay yung ibang politiko na malilinis. Kakaiba. Alam niyo kung anong patunay na walang natatakot kay Sara Duterte? Yung mga katulad ni Atty. Lorna Capunan, walang habas. I mean, ang ibig kong sabihin, walang takot. Siguradong walang takot. Dahil, kung tutuusin, wala naman sa politika si Atty. Capunan. Oh. Pero, diretsahan kung magbigay ng pahayag tungkol nga kay Lustay. Katulad ng sinabi niyang ito. Kung sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, paano yung biyahe niya sa The Hague, sa Europa? Ang dami niyang dinadalaw sa Middle East. Ngayon, sa Asia naman. Marami siya. Vice President, baka ayan na yung unexplained wealth mo. Ayan ang susunod na article natin. Yung unexplained wealth. Tignan nyo yung tapang niya. Totoo yung tapang niya. Bakit mo? Alam niya, nasa tama siya, si Atty. Lorna Capunan. At hindi siya dapat matakot sa mga taong katulad ni Sara Duterte. Yung mga sinasabing mga politiko na natatakot kay Sara Duterte kung sakaling mapwesto sa 2028, wala namang ganun eh. Ang totoo niyan, ang natatakot ay yung mga nasa paligid ni Sara Duterte dahil baka wala nang puwang sa pwesto, wala nang puwang sa gobyerno, etong si Sara Duterte. Yan ang totoo.